Nasa kubo yung tripod. Scout! Hindi nila malaman kung sino si Scout. Scout! Tatlo eh. Yan, ito po. Scout! Hindi ikaw, isa. Ito. Gagawan. Labas natin. What's up mga kasama? Yan, good morning po sa inyong lahat. As always, nandito na naman tayo sa kubo. Pero naiwan na ang kasama family kasi may pasok na si Junior bukas. Ano ba gagawin natin? Yun nga pala, sinuwerte na naman tayo. At kagabi, ang lakas ng ulan. Yan, nakatipid na naman tayo sa pagdidilig. Kaya ang gagawin natin is magpapataba na lang tayo. Magdidilig na lang tayo ng pataba. Saktong-sakto yan, nadiligan na yung halaman natin. At kailangan patabaan natin ng konti. Saka tinanghali ako ng dating dito sa bukid, sa kubo. Kaya naunahan ako, bihirang-bihirang pagkakataon, naunahan ako ng tatay ko, aka ang original kasama. Ito siya, yan. Yo. Ayun, nagsisimula na. Kaya mamaya na ang breakfast, mamaya na ako titimpla ng kape. Tutulungan ko muna at baka mapagod, baka masyadong mapagod. Ano pa hinihintay natin? Let's go. Yon mga kasama, nakapagdilig tayo ng konti. Pinupuno muna natin yung drum natin. Habang mangyayari yon, magluto muna tayo ng almusal. Nagkape tayo nga pala. At sabi ko nga, tinanghali tayo ng gising kaya yakisoba. At luto na rin natin yung lunch natin, corn beef. At papakulo ko ng tubig. Siyempre lalagyan natin ng itlog yung yakisoba para may konting energy ba. Tapos kukuha tayo ng kamatis na lagyan natin tong corn beef. Kuha na tayo. Let's go. Ito na nga, kuha tayong kamatis. Kakakuha lang natin kahapon, kaya wala tayong makukuha masyado. Piliin lang natin yung pinakahinog. Pwede na to. Pwede na kaya to. Pwede na yan. Tanong ko, sagot ko no. Ayan, pwede na yan. Meron pa ako nakita dito. Ito. Ayan, pwede na rin to. Ito kaya. Damay na rin natin yan. Tapos kuha tayo ng siling panigang, saka konting siling tari para may konting anghang yung pagkain natin. Ito, kuha tayo ng kahit isa lang nito. Asan ba? Pwede. Nakuha na namin kahapon eh. Ito na nga, pwede na to. Dalawahin natin para masaya. O, isa na lang pala. Ginano ko nga pala to. Dinilig ko nga pala ng pataba. Baka nasa era. Saka dalawa nito. Let's go. Balik na tayo sa kubo. Ayan mga kasama, maglulutuin na natin yung baka natin. Itong baka natin, lagi lang nasa kubo yan. Sabi ko nga kanina, in case of emergency. Kaya niluto na natin yung nilagang itlog dito. Yan ang naging itsura. Pumutok. Pang-almusal natin yan, pero okay lang din yan. Yan. Painitin natin. Mainit na ba? Ito ang tamang pagluluto ng ginisang corned beef. Maraming version, pero itong version na to ang tama. Ito, gaganyan mo yan. Yan dahon ng saging, igaganyan nyo. Tapos bubuhos nyo lahat. Wala nang halo-halo. Kung inuuna pa yung ganito, inuuna yung ganyan. Diba? Corn beef din kalalabasan yun eh. Tapos pag malambot na to, pag medyo malambot na yung kamatis natin, talagyan natin corn beef. At ganun lang kabilis
luto na ang ating luto na yata, hindi ako sure. Teka pala, check natin. Luto na nga. Hindi ko nilagyan ng tubig yan, nagsabaw siguro dahil doon sa dahil sa kamatis. Marami tayo nilagay ng kamatis eh. Anhin natin ng konti para mabukas sa isabaw. Bukas natin. Di ba? Ayos na. Meron na tayong lunch, meron na tayong breakfast. Ready na tayo. Ready na tayo para ano gagawin natin? Igagrass cutter natin yung tutuloy natin yung pagdidilig ng pataba. Tapos igagrass cutter natin yung side na to para isang ikot malinis na uli, di ba? Kasi nararamdaman ko, nafi-feel ko ba na huling ulan na yung ulang ginawa kagabi. Kaya kailangan malinis na tong paligid para madali nang magtanim. Magtatanim tayo kahit tag-ulan. Tag-araw. Hindi tayo papapigil, di ba? Kakain muna ako. Ayan mga kasama, malinis na naman. Ito nga pala yung mga natin, dragon fruit trees natin. Hindi ko alam kung buhay siya or patay, pero parang nagdidilaw siya. Ibig sabihin parang hindi buhay, pero malalaman natin yan after ilang buwan, linggo. Matagal daw matagal daw tumubo yan. Eto, dito muna tayo. Linis na naman, di ba? Pero hanggang dyan lang. Kasi tinamad na yung grass cutter. Pagod na ang grass cutter. Kaya hanggang dyan lang, hanggang dito lang tayo. Kaya maliliit pa naman yung dito, mga damo. Mga sa isang araw na natin grass cutter yan, tapos tagpos na natin doon. Ganyan dito sa bukid. Kapag maulan, mabilis tumubo ang damo. Nakatali ito kasi napakalakas ng hangin. Nakaliparinan naman. Malakas tumubo ang damo. Pero kapag nagtag araw na, bagal nang tumubo yan. Kaya mapapahinga tayo sa pag-grass cutter kapag tag araw. Kukuha tayo ng buko. Pasalubong natin kay Mrs. nagre-request ng buko. Yan. Hanggang doon yan, linis na. Nag-grass cutter na natin kahapon yan. Tapos yung kamatis natin, marami ng bunga. Pakita ko sa inyo ng konti mamaya. Yan. Para masulyapan nyo ang natin, yung mga kamatis. Yung mga kasama, gusto ko lang pakita sa inyo yung mga bunga ng kamatis natin. Kasi simula dun sa kubo, nakikita ko yung bunga. Ayan, dami, di ba? Nakakatawang tingnan. Yung kabilang side hindi pa masyado. May mga pwede nang pitasin, may mga pitasin na rin. Diba? Ito yung tinalian ni Mrs. kahapon. Yan, ito medyo marami na rin. Gandun yan. Sige, punta tayo doon. Ito din yung green grass cutter natin kahapon. Simula dito, yan. Linis, di ba? Sarap maglakad kapag malinis na ganyan. Ito hindi man naging maganda yung mga tubo dito. Kasi pangit yung lupa dito. Tataniman na lang natin to ng mga fruiting trees. Saka dito. Hindi rin maganda yung lupa dito. Well, actually, hindi maganda yung lupa talaga dito. Sa side na to. Yan. Ito mo. Nagdidilaw yung mga dahon. Bukod sa natuyo. Kapos yung ulan kagabi. Ang lakas-lakas pero hindi mo, sandali lang tuyo yung lupa. Yan, hanggang dito lang yan. Tapos doon sili na. Hindi maganda lupa dito. Tingnan yung mga sili. Ganyan ang itsura. So siguro fruiting trees na lang ang itatanim natin dito. Mainit. Balik na tayo sa kubo. Ayun mga kasama, kakain na muna tayo. Yan. Ininit na natin syempre.
tayo kumakain ng malamig na kanin. Ininit na natin. Saka yung niluto natin kanina. Excuse me po. Yung niluto natin kanina. Yung tinong baka. Tapos kinuha natin yung mga ingredient, yung mga nilagyan natin ng sili, kamatis, onion. Yan. Simpleng-simple lang. Kasi nagmamadali. Ay, hinit. Nagmamadali tayo kanina. Kaninang umaga, tinakali tayo ng gising. Hindi tayo mabuti. Buti na lang, lagi tayong may dilata dito sa kubo. Yan. Saka may sibuyas. Hindi nawawalan ng sibuyas dito sa kubo. Tapos, kamatis. Sa wakas, pinakinabangan na rin ang kamatis. Yung isang kamatis natin, yung second batch, mas maganda ang tubo. Itong nandito sa malapit, sarap. Iba talaga kapag pinagpaguran mo yung kinakain mo, no? Kahit di masarap, sumasarap eh. Ibig kong sabihin, mga kasama, yung kamatis. Sarap ng kamatis. Press na press. Kanina kumukuha ako ng buko. Sayang, hindi ko nakita. Hindi ko kasi nakakuhanan eh. Nahulog po ang inyong kasama sa hagdan. Buti na lang matindi tayong kumapit. Nasabit tayo. Nakahawak akong ganyan sa isang step ng hagdan. Tapos nahulog yung buong katawan ko. Nakaganyan tayo. Kaya malamang mamayang gabi masakit itong balikat ko. Bigla kasing lumakas yung hangin. Kung sigurado hindi ko ako masyadong narinig, nilalakasan ko na nga yung boses ko kasi sobrang lakas ng hangin. Mamaya papakita ko sa inyo. Nung nasa itaas ako, biglang lumakas yung hangin, kumilos na galing yung puno. Abay, sumunod yung hagdan. Lukong hagdan yun. Kaya as a consolation prize, ayaw ko dapat hindi dapat ako magbibiyak ng buko dito. Magbibiyak na tayo ng buko. Makainom naman ng sabaw. Consolation sa pagkakahulog sa hagdan. Sayang talaga hindi ko nakita. Gusto ko rin makita tsura ko nung nahulog ako eh. Nakabitin akong ganyan, no? Ito lang, nakabitin ako sa hagdan na ganyan. Tapos nang kumain, sabi ko nga gaganti tayo sa buko. Ito. Pero medyo ano na siya eh. Matigas na yung laman. Baka hindi natin bibiyak sa gitna. Kasi inuwi nung tatay ko yung mga gamit sa kubo, lahat. Lingkaw, itak, panabas, yan. Ito, inunti-unti ko lang yun, no? Para ganyan. Ito lang ginamit ko. Kasi mga paniniwala ng mga matatanda, mga kasama, pag bagong taon, kailangan daw lahat ng gamit, yung itak, mga ganyan, matalim, lahat ng yung mga makinarya, mga grass cutter, yan, kinuha din yung grass cutter, yung binalik ko lang kahapon. Grass cutter, makinang pang-araro, kailangan full tank, yung mga ganun, umaandar, pinapaandar, para daw isang taong matalim, isang taong umaandar, etc. Ayan, paniniwala ng mga matatanda yun. So pagbigyan na natin. Kaya ngayon wala tayong itak, pero pwede nating inumin sabaw. Sayang yung laman.
uwi ko na lang to sa bahay. Doon ko na lang birin. Pero ngayon, isabaw, tirahin na natin. Sarap, di ba? Lakas ng hangin, malamig. Pagkakain mo ng tanghalian, inom ka ng buko. Matamis yan. Sarap. Tamis. Wala kasi akong trabaho ngayon, kaya maaga tayong tinanghali tayo ng lusong. Kaya holiday pa eh. So wala tayong pasok kanina. Bukas meron na, kaya obligado maaga tayong lumusong bukas. Sarap. So sana mga kasama, nag-enjoy kayo sa munting video natin. Sana po huwag kayong magsasawa na sa panonood saka sa pagbumuka ko. Huwag po kayong mag-alala sa mga susunod na araw. Marami po tayong kakaibang lakas ng hangin. Ayan, no? Sana po naririnig niyo ako. Isa pa yun. Sa mga susunod po ng araw, may mga kakaiba tayong video. Lalabas tayo. Pupunta tayo doon sa bukid nung dalawang uncle ko. Bisitahin natin kasi marami silang tanim doon. Mangbuburao tayo ng punla. Mahal din kasi ang punla, mga seedlings. Pupunta tayo doon, mangbuburao tayo ng punla. Pero magdadala tayo ng kamatis sa sili. Ipangaharbat natin. Yun po, muli po, maraming salamat po sa walang sawang panonood. Ano po, huwag kayong magsasawa at magkita-kita po ulit tayo bukas. See you mga kasama.